Wow. Yes! O, sa mga nagdadalawang isip, kumuha ng RF5175. So, ito lang ang review ko sa inyo, no? Sa mga nanonood. Hindi talaga minsan may iwasan ang magkakaroon natin ng depekto. Kahit brand yan, nabibili natin. Ganun talaga. Minsan, di ba, may fitness na nga eh. Nakuha natin. Tapos, hindi mo talaga nabibreak in yan. Hindi mo mararamdaman yung kung ano talaga yung takbo niya. Diba? So, dapat talaga nabibreak in ng mga sasakyan. Siyempre, bago pinili yan. So, itong RFI. Marami tayo napapanood. Sabi, bigla may issue, may something kung ano-ano. Pero, itong RFI ko, nagkaroon siya ng issue. Napalabas ko na to sa isang vlog ko rin. Ang issue niya is lumalabas yung engine sa dashboard. Pero 5 months yun, 5 months. So mga 5 months na si partner ko, si RFI. So, tapos sumunod, tablo na siya. Tawag dito, namamatay siya. Yun ang ano niya, namamatay. Pag huminto ako, galing takbo ako, ganito, nag-stoplight ako, namamatay na siya. Yun ang naging issue sa akin ni RFI. Pero ginawa ko, binalik ko sa kasa, in one day lang, okay na, back to normal na siya. So, yun lang, after 5 months, 5 months ko siya nakaranas ng ganon. So, hindi ko alam, baka rin sa pagpapatakbo ko, or baka talagang may bumigay. Pero, yun nga, okay na siya. Tumasos lang ako ng kulang-kulang 2,000 na siningil sa akin kasi nawala na ako ng warranty. So, may pinalutan. Wala yung resibo ko, di ko alam po, napalitan nakalimutan ko na. So, yun na. So, until now, okay na okay siya ngayon, no? Kahit nakahinto ako, stoplight, hindi na siya umano. So, tingin ko, sa bibili ng RFI 175, huwag na kayo magduda. Dahil talaga, unang-una, kaysa bumili kayo ng mga branded na 125, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Kung 125, 110, konting diferensya, RFI cash, 92. O hulugan nyo, presyo lang ng 125 na branded. Yan. Kasi hindi naman natin ito mapaprice sa NMAX dahil unang-una, siyempre branded, malaki ni NMAX, 140 na ata si NMAX eh. Ganun. So ito, mas nito is, iba 94 ata kaya. So, yeah, tas ang hulugan, 3 years, 3.5. Yan, oh. So yung kukuha kayo ng 125 na hulugan, 3 years, ganun din ang hulog mo. Minsan 4,000 pa nga eh. Aba, tatapin ko sa inyo. WhatsApp ito. Mag-RFA na lang tayo. Kasi ito, talagang tatapos siya. Pag tinapos ito, tinatapos. Maganda pagka-breaking mo. 150 po tayo. 150. Para na ito. Kasi, nakatapos na. 70 class na
kalkal sa gilid, walang kalkal full ito, mga kapromotor. Alam mo, stop to, pinenta ko lang to. Ito, saka yung windshield. Yan lang, pero yung pagilid ko, on stock lahat yan. Satisfy ako sa takbo niya. Ang bilis niya umakyat sa 70. Normal na takbo niya 60. Oh, wala pang 3 seconds, 4 seconds. Kaya mo na mo iangat sa ano. Sa 60 siya eh. O, ganun siya. Mga 10 seconds, pumapalo na siya 100. Tayo yan ay palo 100. 90, 100. Yan, in just 10 seconds. So, komportable na ako. Okay na ako sa ganun takbo, mga kapromotor. Mabilis na yun eh. Actually, mabilis na yun. 90 pa lang nito. Talagang kukontrolin mo na siya eh. 80 to 90. Medyo yung iba kasi, inirereklamo 4,000 RPM bago tumakbo. Sabi, hindi na easy yun eh. Hindi easy yun yung ganun takbo. Ako si Sumpa, ako doon sa taas, puro 175cc, sa 35 kilometers per liter. Not bad. Hindi ko mabilit yan. Wala pa sa kalahati. Pinutrotter ko. Mapalo na ng 60. Pero umaangat na siya, 4,000 to 6,000 RPM niya. Pero sa akin hindi easy to, not bad sa akin. Kasi mahataw na siya eh. Siyempre, ganoon talaga. Pag mabilis na yung takbo niya, tataas din ang RPM mo. Di ba? So, sa mga nagdadalawang isip dyan, kumuha ng RFI 175. Sabihin ko na sa inyo, 100% o okay si RFI. Lalo na siguro kung maalaga kayo sa gamit, sa motor nyo. Labalan talaga, siyempre. Kung meron kayo hindi magandang naririnig, kung may napapansin, patigin nyo ba agad? Hindi kayo marunong DIY. Yan, do it yourself. O, di punta nyo ba agad sa mekaniko, pero mas maganda kung may warranty, huwag mo na pakikilaman lahat. Sarili sa, para at least magamit yung warranty, di ba? Kaya hindi nyo magagastos sa mga labor, 500, di ba? Ipapalit ang pyesa. After warranty, ipapalit. Ito na yung isa mo. Ito na yung takbo ko. Malababot sa palakang tinutumutin ko, Nasa 60 na siya. Doon ka nito humatak si RFI. Hindi niya. Sana mabigta nyo, Hindi niya. Speed niya. Kung suggest ko lang sa inyo, ito, pang araw-araw, marami ng lalabo, joyride, tuktok, ang iba'y gamit, di ba? Very normal, Baka sabihin niya, nagpapas forward ako, mga kakrutong sa hindi ako nagpapas forward ko. So, hindi ko lang so, yan, narinig niya kakay to 70. 5.5 RPM, 70 na tinatakbo niya. So, tumatakbo ka ng 100, nasa 8 RPM ko 8,000 RPM. Yes. So, masarap gamitin si RFI. Mga kapromotor, sa mga gustong bumili dyan ng motor. Nagbabalak. Huwag nilang i-try, kunin nila, gawin nila. Diba? Oo. Hatak na gusto ko, napakuha niya, mga kapatid. Speed. Gusto ko pa-overtake. Kukuha niya, mga kapatid. Kaya kaya niya. So, 125, parang medyo alanganin ka rin din, stante. Kung sa mga biritan. Siyempre, iba rin talaga yung 175cc. Ako sasabihin nyo, nasanay kayo sa 110, 125, nilakas na gas. So, hindi, mabay magpalakas ang gas. Kung sisipin nyo malakas ka, 175cc po Di ba? So, malang talaga na may tilalakas ang gas to. Pero, hindi naman. Kung ang sabihin mo, papatakot ko yung palit. Ilapit ko.
Inapat ko yan. Eh, sa pagkumin-kumis ka, magkano na rin. Diba? Sa tricycle nga, magkano na bayad sa tricycle natin? 3 kilometro lang, 50 pesos lang. Diba? Pantip na, kaso mahal ko rin ang gasolina. So, ano mga kapromotor, binibigyan ko lang ba yun ng tip? Po, shout out mga RFI man, yan, 5 bulat yan. So, tibis nila. Congrats! Hindi mga RFI man, sige po kayo. Yan, profits, EDSA. Sarap ko niya, promise. Love na love ko to, RFI na to.